Magandang hapon po sa inyong lahat. So, ating pong pasimulan ang ating parish recollection sa isang panalangin ng mahal na San Jose sa pagkakaroon ng maluwalhating kamatayan. Magsitayo pong lahat. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pray through Saint Joseph for a happy death. O blessed Joseph, you gave your last breath in the loving embrace of Jesus and Mary. When the seal of death shall close my life, come with Jesus and Mary to aid me. Obtain for me the solace for that hour, to die with their holy arms around me. Jesus, Mary, and Joseph, I commend my soul, living and dying, into your sacred arms. Amen. Kasi po ang lahat. So mga kapatid, ito pong ating parish Lenten Recollection ay mahahati sa tatlong bahagi. Ang una ay patungkol po sa Kwaresmang ito na ating pinaghahandaan tungo sa rurok ng ating pananampalataya, ang Paschal Triduum, itong pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang ikalawang bahagi ay ngayon po ay kapistahan ng mahal na San Jose at maganda po na mapagnilayan din natin mga kapatid na si San Jose bilang patron ng maluwalhating kamatayan. Kaya ba ay pinag-uusapan ninyo ang kamatayan? Hindi naman natin pinag-uusapan ang kamatayan. Father, mauna ka na. Pero ngayon, sa mga sandaling ito, pag hinilayan natin si San Jose bilang patron nitong maluwalhating kamatayan, patron of a happy death, at patuloy na pagkilala, pagpapalalim ng pagkaunawa sa katauhan at mga katangian din ni San Jose na maraming magdadala rin sa atin upang maunawaan ang espiritu, ang kahulugan nitong mga panahon na ito, lalo tigit itong season of Lent na ito, na sa ating preparasyon sa pagtulad kay San Jose ay tayo lalong mapapalapit sa ating Panginoon. At sa ikatlong bahagi, mga kapatid, tayo po pagkatapos nitong recollection ay magkakaroon ng penitential rite na kung saan tayo ay magsusuri ng ating budhi, hihingi ng tawad sa ating Panginoon upang makatanggap ng general absolution. Dahil sa panahon ngayon ng pandemya ay pinahihintulutan ng Roma, ng mahal na Santo Papa, ang pagkakaloob ng kapatawaran sa pagsunod sa ilang mga nire-require upang magkaroon pa rin tayo kahit hindi makapangumpisan ng isahan. Ngayon lamang, panahon ng pandemya, ay makatagpo tayo ng kapatawaran mula sa Diyos. So ating simulan, ano nga ba itong panahon ng Kwaresma na ito? Alam natin mga kapatid, itong Lent ay nagsimula sa salitang Lenten or Spring, na madalas pumapatak sa mga panahon na ganito ho, ng Marso, na ito ay nangangahulugan din mga kapatid, walang iba sa mga panahong pinaghahandaan natin ito, yung pagbabago, yung muling pagsibol, yung ating pakikipagbalik loob sa Diyos, na sadya namang maganda ho na makita yung Lenten message ni Pope Francis sa taong ito. Sabi ho doon, the season of Lent is a time for renewing our faith, hope, and love. At ginamit ng mahal na Santo Papa yung patungkol doon sa sulat ni San Mateo. Ang sabi ho doon sa Ebanghelyo ni San Mateo, behold, we are going up to Jerusalem. At ano nga ba ang nangyari sa Jerusalem? Doon naganap ang pagpapakasakit, ang pagkamatay, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Doon naganap sa pag-akyat sa Jerusalem ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Na kung tutuusin mga kapatid, bagamat alam na ni Jesus na siya'y maghihirap, siya'y naging handa pa rin
alang-alang sa bawat isa sa atin. At ito ho mga kapatid, yung ating pinagninilayan sa mga panahon na ito, na tayo ho ay nagpapanibago ng pananampalataya, ng pag-asa, lalo tigit ng ating pag-ibig sa Diyos. Ilang taon na ba kayo nakapag-celebrate ng Holy Week? Matagal na. Taon-taon, sineselebrate natin ang Holy Week. Pero hanggang saan ba tayo dinadala ng mga selebrasyon na ito? Hanggang saan tayo dinadala ng ating pananampalataya nito? Kaya una, sinasabi mo dito mga kapatid sa message ni Pope Francis, faith calls us to accept the truth and testify to it before God and all our brothers and sisters. Na ang pananampalatayang ito mga kapatid ay hindi lamang basta paniniwala sa Diyos, na sa panahon ng Kwaresma, ito ho, yung talagang pagpapalalim ng ating ugnayan sa Kanya. Sabi ko nga kanina, madalas, ang pumapasok lamang sa ating kaisipan kapag panahon ng Kwaresma ay magsisisi, magbabalik loob sa Diyos, hihingi ng kapatawaran. Pero mas malalim dito mga kapatid, unatigid, yung pagpapanibago ng ating pananampalataya sa Diyos. Yung matanggap ba natin ng tuluyan, ng totoo, ang Diyos na ito sa ating mga puso, sa ating mga kalooban, na kapag ang pananampalatayang ito, na marami, matagal na natin tinanggap, at ngayong nga taon na ito ay pinagdiriwang natin yung 500 taon ng pagiging Katoliko, pagtanggap ng Kristyanismo ito, na kung nasa saan na nga ba tayo sa pananampalatayang ito? Na sa pagtanggap mo kay Jesus, hindi lamang sa iyong nabasa, hindi lamang dahil Katoliko sarado ka, o ito yung ibinigay sa iyo ng iyong mga magulang at ninuno pa, kundi yung talagang pagtanggap o pagkilala, pakikipagtagpo sa Diyos. May ikalawa mga kapatid na ipinapakita, hindi lamang itong pagpapanibago ng pananampalataya, kundi tunay na tayo rin ay nagpapanibago ng pag-asa. Ito ho ay kaiba doon sa sinasabi na mga wishful thinking. Itong pag-asa na ibinibigay na bumula sa Diyos, hope as living water, enabling us to continue our journey. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, mga kapatid, tayo ho ay patuloy na naglalakbay sa buhay na ito tungo doon sa rurok ng ating pananampalataya. Kaya kung mapapansin ninyo, tayo ho ngayon ay papasok na sa ika-5 linggo ng Kwaresma. The following week ay linggo na ho ng Palaspas at unti-unti tayong pumapasok sa mga araw na banal, itong Semana Santa, na bagamat ngayon ay talagang marahil kaiba pa rin sa mga pagdiriwang ng mga nagdaang taon, kung ang paite ay talagang kinikilala sa napakahabang prosesyon. Malas ko yata at hindi ko maaabutan o masasaksihan yung inaabot na inuumagang prosesyon. Sa dami ng poon, sa dami ng mga santo na kabilang sa mahal na araw na ito. Pero hanggang saan nga ba tayo dinadala nitong ating pag-asa sa Diyos, nitong ating pananampalataya sa ating Panginoon? At papaano ba natin may bibigay din itong pag-asa sa Diyos ngayong paglalakbay natin? Sabi ni Pope, in order to give hope to others, minsan, kailangan mo lang maging mabait. Kailangan mo lang maging mabuti sa iyong kapwa, sa iyong kapitbahay. Kapag ako'y tinulugan ninyo, hindi kayo nagiging mabait sa akin. Alam ko na nakakaantok yung mga ganitong panahon. Pero alam mo ninyo, mga kapatid, sabi ni Pope Francis, to be willing to set everything else aside in order to show interest. Na kahit busy-busy ka, kahit abala ka sa iyong mga gawain, mayroon kang mas mahalagang gagawin. Yung ikaw ay maglaan ng oras para sa iba, nagbibigay ka ng pag-asa para sa kanila. And sometimes, to give the gift of a smile. Father, para naman napakahirap ngumiti ngayon. Lahat mo tayo ng-face mask. Lahat mo ay may takip ng ating mukha. Pero ang ngiti, ang kagalakan na ito mga kapatid, ay sadya namang nararamdaman na sa kabila ng mga pinagdaraanan, ang katabi mong yan,
pag ganyan-ganyan lang yan, pero meron din niyang pinaproblema. Meron din niyang pinagdaraanan. And the gift of smile, to speak a word of encouragement, tayo nakapagbibigay ng pag-asa para sa kanila. Lalo tigit, mga kapatid, ang makinig sa gitna sa mga panahon na ito na para bang marami sa atin yung talagang wala nang pakialam. Sabi mo sa katabi mo, makialam ka. O, di ba? Yan ang gusto niyo. Nakikialam, ano? Pero anong pakikialam ito? Anong pakikisangkot ito? Walang iba, kundi yung paghahangad na mapabuti din ang inyong kapwa, na maging maayos din yung estado ng kanyang pamumuhay. Ngayong panahon ng pandemya, lahat tayo apektado, lahat tayo nahihirapan. Pero sa mga simpleng pamamaraan na ito, mga kapatid, tinuturo sa atin, kung tayo ay talagang umaasa sa Diyos, ikaw rin mismo ay maging tanda ng pag-asa ng iyong kapwa sa buhay na ito. Ikatlo, mga kapatid, ang panahon ng Kwaresma, sabi ng mahal na Santo Papa, love is the highest expression of our faith and hope. Na ang pagsunod pala sa ating Panginoon, mga kapatid, sa ating patuloy na pakikipagkawang gawa, yung concern at pagkahabag sa iba, ito yung magpapakita kung gaano nakalalim yung ating pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Kung tayo ay marunong ng magmahal. Gasgas na ho yung pagmamahal, yung pag-ibig. Pero alam niyo ho, hanggat hindi natin nauunawaan kung ano nga ba talaga ang pagmamahal na ito na unang ipinakita ng Diyos, ay hindi rin tayo matututong magmahal. Siguro naman, meron tayong mga kakilala na para bang ang pag-uugali ay talaga namang para sa sarili na lang nila, kailangan din naman nila, binibigay pa nila sa iba. May mga tao na sadyang sa halip na inuuna yung sarili, ay talagang inuuna pa yung pangangailangan ng iba. At ito, marami yung maituturing ng mga taong marunong magmahal sapagkat alam nila o naramdaman nila kung paano sila minamahal ng Diyos. So sabi nga, love is a gift that gives meaning to our lives. Walang ibang magbibigay ng kahulugan sa ating buhay, kundi ang pag-ibig na ito. Ang pag-ibig ng Diyos na ito. And to experience Lent with love ay nangangahulugan mo, mga kapatid, ay walang iba kundi na tayo rin ay makiisa sa mga pagdurusa ng ating kapwa. Sa mga tao na ngayon ay talaga namang parang nakararamdam ng pag-isa, ng paghihirap. Yung mga taong natatakot dahil sa COVID virus na ito. Wala naman siguro na tao na wala talagang pakialam. Ano? Meron siguro, dala na rin ang pangangailangan, palakasan na lang, ano? Patibayan na lang ng resistensya. Pero sa ngayon na mas tumataas pa yung rate ng mga nagpa-positive, ng mga kaso nitong nagkakaroon ng COVID, para bang nakakatakot. Pero mas hinihiling sa ating mga kapatid na itong pagmamahal ng Diyos na ito ay mas maipakita natin sapagkat totoo dito pinapakita kung bakit mahalaga itong ating Lenten journey, itong ating paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma. Alam niyo ho, during Advent, ito yung paghahanda sa pagsilang ng ating Panginoon. Marahil yung atmosphere, yung pakiramdam doon ay talagang yung excitement. And it caused us to love the birth of Jesus, no? Yung pagsilang ng ating Panginoon. Pero ngayong panahon ng Kwaresma, mga kapatid, walang ibang paanyaya yung panahon ito kung bakit na mahabang panahon, mahabang linggo, tayong nagdiriwang, naghahanda dahil hinahangad o tinatawagan tayo na maipakita naman yung pagmamahal na tinanggap natin during the birth of Jesus, noong Kapaskuhan, noong pagdating ng ating Panginoon. Ngayong Kwaresma, mga kapatid, sa recollection na ito, kung meron mga akong isang maiiwan sa inyo,
Maaari makakalimutan niya lahat ng mga pinagsasabi ko dito. Diba si Father, haba-haba? Ito lamang. In the season of Lent, we are called to show this love for others. Alam niyo ho, minsan kami ay bumisita sa isang rehabilitation sa Bataan. At kinukwento ho doon ng isang chaplain, pare, na merong isang drug addict doon na lagi tumatakas. No? Ayaw doon sa rehabilitation. Pakalipas ng ilang linggo, tatakas siya, uwi sa kanila, pero hindi naman tinatanggap yung pamilya. Nagte-text yung lalaki, sabihin niya, Father, ayaw ako tanggapin ng pamilya ko, babalik na ako dyan. Laging ganon, babalik ulit ng rehab, paglipas ng ilang linggo, tatakas na naman, aalis na naman, magte-text, Father, wala na akong kumakain, kung saan ako nagpupunta, wala ko talagang tumanggap sa akin. Babalik na naman, doon sa rehab. Alam niyo ho, napagdesisyonan na ng mga staff at ng paring iyon, ikukwento sa amin. Sabi niya, dadalhin na yung lalaki sa talagang facility na maghihigpit para mapabuti itong taong ito, kung maging maayos muli yung kanyang pamumuhay. Alam niyo, a night before na siya ay dadalhin doon sa facility, sabi ng lalaki, doon sa isang staff, bakit kaya ginagawa sa akin ito ni Father? Siya itakang-taka na sa paulit-ulit niyang pagtakas o pagsuway doon sa pagtulong ng pari, ng mga staff na siya'y mapabuti, ay ganun pa rin yung pagtulong sa kanya, tinatanggap pa rin siya. Bakit kaya ganun si Father sa akin? Sabi mo ng isang staff daw, no? Kasi mahal ka ni Father, kasi nag-aalala sa iyo si Father, kasi nagmamalasakit sa iyo si Father. Alam niyo yung sagot ng lalaki, yung drug addict? Yung sabi niya, hindi kasi ako sanay. Hindi ako sanay na may nagmamahal sa akin, na may nagmamalasakit sa akin. At alam niyo ho, mga kapatid, meron palang mga tao talaga na hindi sanay na matanggap ng pagmamahal. May mga tao na hindi sanay pinagmamalasakitan. At kung meron mang mga kapatid na may iwan itong recollection na ito, itong paghahanda natin ngayong season of Lent na ito, na ikaw mismo ay unang minahal ng Diyos. Alam niyo, ang problema ngayon, kaya merong mga kaguluhan sa ating buhay, merong mga nawawala sa tamang landas, sapagkat hindi natin pinapahalagahan yung pagmamahal ng Diyos. Kaya ho, ang talagang espiritu o kahulugan ng Kwaresma ay walang iba, kundi ang tayo rin ay mas lalo pang magmahal. This season of Lent, tayo ho ay talagang muling pinapanibago sa ating pagmamahal. Hindi lamang sa pagtanggap mula sa Diyos, kundi kung paano natin ito may babahagi rin para sa iba. Alam niyo ho, nung dinala sa facility, yung lalaking iyon, doon niya napagtanto, unat higit, na hindi pala lamang si Father, yung mga staff, yung nagmamalasakit sa kanya. Mas naunawaan niya yung pagmamahal ng Diyos sa kanya. Kaya ang pagmamahal na ito, mga kapatid, ang magdadala sa atin tungo sa pagkaunawa nitong ating pagdiriwang ng Paschal Triduum na ito, na hindi lamang tayo naghahanda dahil sasapit na naman itong Semana Santa, tayo ay mamumulat muli doon sa ating mga tradisyon at nakagawian sana, pero hindi natin magagawa ngayon. Pero alam niyo mga kapatid, katulad ng sinasabing teolohiya ng ating Panginoon sa kanyang pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay, itong magiging ebanghelyo sa darating na linggo, para bang ang isang butil ng trigo, kapag ito'y nahulog sa lupa at namatay, ito'y muling sisibol at magbibigay ng panibagong buhay. Ganito rin ho yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na kung saan, mga kapatid,
pinapakita sa atin ng Diyos na ang pagmamahal na ito ang siyang magdudulot walang iba kundi ng pagbabago ng bawat isa sa atin. Ngayon, magtataka tayo bakit parang napakahaba ng preparation itong 40 days na ito. Bakit ganun na lamang yung ating paghahanda? Saan ba nanggaling itong Padregisima na tinatawag? Kahit ang unang simbahan, mga kapatid, during the early church, sila ho ay meron ng tinatawag na Lenten preparation. Na itong kanilang paghahanda, pinagtatalunan nila kung gaano ba dapat pinaghahandaan itong pagpapakasakit, pagkamatay ng ating Panginoong Yesus. Nagsasabi sila na ilang araw o 40 hours hanggang sa nagkaroon ho ng pakahulugan itong biblical foundation na ang number 40, it has the significance of purification, itong paglilinis. At marami ho na tayong nasaksihan sa mga sulat at sa itong ebanghelyo na ang 40 days ay maraming pinapakita. Sabi nga, life begins at 40. Taas nga ang kamay ng mga above 40 na dito. Yung gising pa. Yung above 40 na, taas ang kamay. Yung mga below 40, no. 40. Life begins at 40. At siguro ito rin po yung paalala, mga kapatid, na pag sumapit sa edad na yon ay para bang pinapanibago, no? Muling nagsisimula. Father, wala pa naman kaming 40. Ako din, wala pang 40. No? Pero hindi pa ba panahon para tayo magbago? Sa Biblia, maraming mga halimbawa noon. Jesus had this temptation sa loob ng 40 days. Siya'y tinutukso ng demonyo at ito'y kanyang napagtagumpayan. Itong si Moises, he also fasted for 40 days and 40 nights. Yung kanilang paglalakbay mula Ehipto hanggang sa Promised Land, tumagal daw yun ng 40 years. Imagine, napakatagal. Pero sa katotohanan, sa loob ng isang buwan, baka sobra pa, from Egypt to Israel, ay kayang lakbayin. Pero bakit sila tumagal ng 40 years? Dahil yung mga tao ay hindi nakikinig kay Yahweh. Wala silang direksyon, wala pa namang GPS nung panahon na yon, wala pang mapa, no? Pero papaano na hindi sila kaagad-agad nakarating at umabot ng mahigit o almost 40 years, sila'y paikot-ikot lamang daw doon sa ilang at hindi matagpuan yung promised land sapagkat hindi sila nakikinig sa Diyos. Hindi nila pinakikinggan si Yahweh. At sa ating buhay, mga kapatid, hindi rin mangyayari ang paglilinis na ito, itong purification na ito, itong pagbabagong ito, kung hindi natin tatanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga itong pillars of Lent, mga kapatid, no prayer, fasting and abstinence, o kahit itong almsgiving, kapag ito ay ginagawa lamang natin, dahil ito yung pinag-uutos ng simbahan, ito yung sinasabi ng ating Panginoon, at hindi naman talaga nag-uugat sa ating kalooban, ay parang napakahirap gawin. Ngayon, Fiesta ni San Jose, pwede kumain ng karne. Solemnity ni St. Joseph, no, hindi muna gagawin yung Friday abstinence. Pero alam niyo po, kapag hindi naman ang pag-ibig ang pinagmumula ng lahat ng ating ginagawa, ay sadya namang napakahirap. Kaya nga, yung pagbabago, o bakit ba tayo nahihirapang magbago? Sapagkat hindi natin nauunawaan, hindi natin tinatanggap yung pag-ibig ng Diyos. And mga kapatid, itong intensive preparation na ito, tayo ay nagsisimula sa ating mga kaisipan kung ano ba yung mangyayari, kung ano ba yung ating talagang pinaghahandaan. We begin with an end in our mind. Gusto ko na maging practical. Ngayong season of Lent na ito, sabihin niyo nga, dagdag bawas. Gising pa kayo. Ano itong dadagdagan? Ano ang babawasan? Dagdagan yung kabutihan. Dagdagan
hulog sa puslo, hindi yun. Dagdagan yung pagkakawang gawa, ang pagmamalasakit sa kapwa. Anong babawasan? Bawasan yung iyong bisyo, bawasan yung iyong maling pag-iisip at pangangatwiran, bawasan yung iyong pakikipagchismisan. Konti-konti na lang. Ay, ano ba? Sino? Kalawa, hindi lamang itong dagdag bawas sa ating mga pag-uugali, kundi yung talagang pasulong, hindi paurong. Ulitin nyo nga. Pasulong. Ayan, na ang tumatanda, umiidad, hindi lamang sa edad, kundi yung maturity on our spirituality, mga kapatid, ay mayroong pagsulong sa kanyang kaisipan, sa kanyang damdamin, at hindi para bang nagiging makitid yung kanyang pag-iisip. No? Kami yung mga pare, sabi daw, para bang sa pagdami ng alam ay nagiging mayabang. No? Kami daw ay para bang mga pare na hindi nagkakamali. Pero tandaan niyo, kami rin ho ay mga tao. No? Kami rin ho ay umiihi. Sabi ng anong bata na nakakita doon sa isang pare na nagsisiya. Ang pare pala, umiihi din. No? Tao rin ho kami. Pero anong pinapakita dito, na pagsulong, hindi ang pag-urong. Naroon ang isang tao na marunong tumanggap ng pagmamahal ng Diyos, nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya, ay hindi maaari sa Kanyang pangangatwiran, pag-iisip, para bang baluktot, para bang umuurong, at hindi yung pagiging mature, hindi sumusulong, umuunlad sa buhay espiritual. Amen ba? Bahagi rin po mga kapatid, hindi lang idagdag bawas, hindi lang pasulong at hindi paurong, itong intensive preparation, we also discipline our senses. At ano yung pinapakita nito mga kapatid? Walang iba kundi yung paglaya sa kasalanan. Bakit bumabalik-balik tayo sa mga dating maling paniniwala? Bakit kahit parang nagbago ka na, alam mo sa sarili mo nagbago ka na, may mga pagkakataon pa rin na bumabalik yung dati nating ugali? Bakit tayo parang nagiging negatibo at doon na lamang talaga namumuhay sa ating nakagawian? Dahil nga hindi natin sinusundan yung landas ng ating Panginoon. Mahalaga mga kapatid, walang ibang dinudulot itong panahon ng Kwaresma nito, itong ating paghahanda, yung paglalim ng ating ugnayan sa Diyos. Na ngayong panahon ng pandemya, malinaw na marami para sa ating lahat na wala naman iba tayong kakapitan kundi ang Diyos. Sabi nga, mahirap magkaroon ng COVID kung wala kang milyon. Mahirap magkasakit ngayon, konting ubo, konting lagnat, COVID na agad. At paano pa kung talagang wala kang ipon, nawalan ng trabaho, nawalan ng hanap buhay, paano na? Pero pinapakita in this season of Lent, mga kapatid, itong pagpapanibago ng pananampalataya, ng pag-asa at pag-ibig sa Diyos, ito rin ho yung pagpapalalim ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Amen ba? Amen. And if you want to have a fullness in your life, allow the love of God to dwell in your hearts. Ulitin ko mga kapatid, tanging sa pag-ibig ng Diyos lamang tayo magkakaroon ng kaganapan, ng kasiyahan sa ating buhay. When you take the path of Christ, kapag iniayon mo yung iyong kalooban sa puso ng Diyos, doon lamang magkakaroon ng kaganapan ang ating buhay. At totoo mga kapatid, dito rin lamang naman talaga mangyayari itong genuine conversion or authentic conversion kapag hinayaan mo na ibigin ka ng Diyos. Pero hanggat hindi mo nauunawaan, nalalaman, na sa kabila ng iyong mga kasalanan, sa kabila ng iyong mga parang pangit na karanasan, sa kabila ng iyong mga maling nagagawa,
ay minamahal pa rin tayo ng Diyos. At ito ho mga kapatid, yung pinatutungkulan, itong season of Lent na ito. Alam niyo ho, hindi ko makakalimutan yung aking karanasan nung kami ay nasa Bukidnon. We attended a celebration ng huling hapunan na sa paghuhugas, mga kapatid, nung paa ng mga disipulo, kaiba yung kanilang paghuhugas doon. Kung sa mga parokya, sa mga simbahan dito sa ating hinuhugasan ng mga apostoles, yung mga paa, talagang nakapagpa-pedicure, namumula pa sa pulang gamot. Meron pa mga natural color na beauties. Parehong hinugasan doon, nung kami ay nagre-retreat, kitang-kita ko kung paano hinuhugasan ng pari yung mapuputik na paa ng mga magsasaka, ng mga vendor doon sa labas ng simbahan, yung mga ordinaryong tao, yung malinis na tubig pagkatapos ng paghuhugas ay talaga namang puro putik. At doon ko naramdaman sa bawat paghuhugas ng pari, katapos hinahalikan ko ng pari. Dito sa atin, hinahalikan din naman, pero sinisafeguard ang pano. Pero yung paghuhugas na yon, hindi pa naman panahon noon ng pandemya, ito yung nagpapaalala sa akin na ang pagmamahal ng Diyos, kung bakit Diyos na siya, ay nagkatawang tao pa. Iniali pa yung buhay niya sa krus para sa iyo, para sa ating lahat. At ito ho mga kapatid, yung dapat na nagdudulot ng pagbabago sa atin. Mahirap naman talagang talikuran agad-agad yung mga paborito nating kasalanan. Mahirap naman talagang kaagad-agad ay mawala sa isang iglap yung ating mga nakasanayan, yung mga maling paniniwala, yung ating mga dating pag-uugali. Mahirap yon sapagkat yung pag-ibig ng Diyos, it is a tough love. At ang pag-ibig na ito, yung magtutuwid sa atin, yung magtatama sa atin. At napakahirap yun. Napakasakit yun, mga kapatid. Para sa isang tao, hindi dahilan, sasabihin natin, katulad ng drug addict kanina sa kwento ko, hindi kasi ako sanay. Hanggat hindi tayo nasasanay, hanggat hindi natin nauunawaan na tayo yung minamahal ng Diyos, hindi rin tayo matututo na magmahal. And we start our journey, my dear friends, towards change, na itong pagbabago ay magaganap lamang sapagkat ito rin yung paanyaya ng Diyos para sa atin. Kung ang kanyang pag-ibig ay talagang radikal, nasasabi may tuturing na revolutionary and inclusive, anong kahulugan nito? Ang Diyos hindi namimili kung sinong iibigin. Ang Diyos, minamahal ka kung ano man ang iyong pagkatao, kung sino ka man. Ang Diyos sa kanyang pagmamahal ay talagang hanggang wakas. Kung sabi nga ho, when you start loving, you have to love until the end. At ganito, kung isang tunay na Kristiyano naghahangad ng pagbabago, kung akala mo ang pagbabago ay mangyayari lamang dahil sa iyong sariling kakayahan, nagkakamali ka. Kahit gaano ka madiskarte, kahit gaano ka katalino o kagaling, kapag hindi mo tinanggap ang pag-ibig ng Diyos at hindi mo naramdaman, hindi rin tayo makapagmamahal, hindi tayo makapagbabago. Amen ba? Kaya nga ho mamaya mga kapatid sa ating penitential rite, mamaya ipaliliwanag ko kung paano ba tayo talaga magkakaroon ng ganap na pagbabago sa ating buhay sa paghingi ng kapatawaran na ito naman yung hinihingi sa atin ng Diyos ay talaga namang ang Diyos na ito ay hindi magdadalawang isip na tayo ay patawarin kahit gaano tayo kamakasalanan, kahit gaano tayo kadalas na tumatalikod sa Kanya. And through our examination of conscience, na sa mga panahon na ito na hindi pa naman talaga pinahihintulutan ng isahang kumpisal, we will have our penitential rite and at the same time itong general absolution na ito sapagkat
ang tinitingnan naman ng Diyos sa atin ay walang iba, kundi ang ating pagsisisi, ang pagtitika, at lalo tigit ang paghahangad na magbago. Mga kapatid, dumako tayo sa ikalawang bahagi nitong ating recollection. Gising pa ba kayo? Ang matulog, isusunod na kay San Jose. Ano? Si Joseph as the patron of happy death. Paano ba natin iuugnay itong kapistahan ni San Jose o itong ating pinagdiriwang na ito na taon ni San Jose? So last year, idineklara ko noong December 8, 2020, pinasimula na itong pagdiriwang o paggunita sa pamamagitan ng paglalabas ng apostolic letter ni Pope. May title ko na Patris Corde. At ngayong taon ay pinagdiriwang natin yung 150th anniversary ng pagkakadeklara nito ni Pope Pius IX noong December 8, 1870 na si San Jose ang patron ng Universal Church. And for the same reason, ito po yung sinasabi na taon ni San Jose. At doon binabanggit ho mga kapatid sa Patris Corde, may kahulugan na with the Father's heart, na si St. Joseph ho ay, he is a beloved father, he is a tender and loving father, an obedient father, creatively courageous, a working father, sa pamagitan ng pagkakarpintero at talagang pagtataguyod sa kanyang pamilya. At ang pinakamaganda ho doon mga kapatid, yung binabanggit ho na a father in the shadows. Ulitin nyo nga. A father in the shadows. Ano ho ang kahulugan nito mga kapatid? Na kung saan si San Jose daw ang tumatayo hindi lamang foster father ni Jesus sa lupang ibabaw noon, kundi ang anino ng Diyos Ama sa lupang ibabaw. He is the Father in the shadows. At totoo mga kapatid, sa dami ho ng mga katangian, mabubuting katangian ni San Jose, sino nga ba talaga siya? Kung mababasa natin sa mga ebanghelyo, he is a lowly carpenter, he is a just man, ever ready to carry out God's plan, at sa pamagitan ng 4 na panaginip ay pinakita sa kanya yung plano ng Diyos. Pero alam niyo ho, mga kapatid, wala nang ibang santo after Mary na binabanggit na madalas sa mga papal magisterium maliban kay San Jose. Kaya nga ho, katulad na lamang ito binanggit ni Pope Pius, he declared St. Joseph as the patron of workers. Meron pa nga ang kapistahan, si San Jose, na manggagawa. Kailan? Ang galing. Every 1st of May, itong ating pinagdiriwang na 150th anniversary, St. Joseph as the patron of the Catholic Church ng buong simbahan, declared ni Pius IX, even St. Pope John Paul II, si San Jose daw mo ang sinasabing guardian of the Redeemer. Hindi lamang siya basta isang ama ni Jesus, kundi ang talagang nangalaga sa mag-ina kay Maria. At kaya nga mapalad tayo mga kapatid, we have this image, itong sinasabi ng kanyang pagkamatay. And St. Joseph is truly, my dear friends, he is a powerful intercessor. Alam niyo ho, nung kami ay nasa seminaryo, yung aming cell group, ang aming patron, sa seminaryo, yung mga seminarista ay nahati sa grupo-grupo para maging parang kabady-bady nyo, maramdaman nyo na meron kayong kalakbay sa bukasyon na inyong tinatahak. Our patron is St. Joseph. At alam niyo ho, hanggang sa ako ay makagraduate ng college, gabi-gabi, bago ako matulog, kahit tapos na yung study period, I would stand before the image, malaking bato doon sa seminaryo, malaking imahe ni San Jose, na I would pray kung ano ba talaga yung gusto ng Diyos para sa akin. At totoo naman, ito'y hindi ipinagdamot sa akin ng Diyos, hindi ipinagdamot sa pamamagitan ni San Jose. Kaya nga,
si San Jose hindi lamang kinikilala bilang patron ng mga manggagawa. He is also the patron of travelers, ng mga unborn children, even social justice, ng mga karpintero, at ng guardian ng mystery of God. Para sa mga may sakit, siya rin ay tanda ng pag-asa. And most especially, mga kapatid, ito mong sinasabi na Saint Joseph is universally invoked as the patron of happy death. Paano nga ba siya naging patron ng maluwalhating kamatayan? Na sinasabi mo, mga kapatid, according doon sa record, sa Ebanghelyo, wala naman hong mababasa patungkol sa kamatayan ni San Jose. Ang sinasabi lang mo doon, bago magsimula yung ministeryo ni Jesus, ay wala na ho si Saint Joseph. Kung bakit nasa krus si Jesus, kung buhay pa si San Jose, hindi niya ipagkakatiwala si Maria kay San Juan. Kung buhay pa si San Jose, hindi niya rin marahil o doon sa kanyang unang himala, hindi kay Maria, sapagkat yung alak o yung tubig ay naging alak. Sino bang madalas nag-iinom? Hindi yung tatay. Pero hindi ho. Pinaniniwalaan na si Joseph became the patron of the dying. Sapagkat totoo, kung meron mang isang matuwid na tao na magkakaroon ng pinakamagandang kamatayan, ito'y walang iba kundi si San Jose. Na pinaniniwalaan ho, according sa Apocrypha, yung history of Joseph the carpenter, naroon ipinakita kung paano si San Jose ay nagkaroon ng isang mapayapang kamatayan. Na katabi niya ang kanyang mahal na anak na si Jesus. Tingnan niyo ho ito. This is the depiction of the peaceful death of Saint Joseph. Na para bang sinasabing, according sa dictation ng ating Panginoong Jesus, He is in the loving arms of Mary. At wala nang ibang pinakamapayapang paglisan. Ang kaharap mo mismo ang Diyos. At itong image na ito, itong depiction na ito, nagsimula lamang na sumikat o lumabas around 17th century, mga kapatid, na ipinapakita Saint Joseph died a holy and happy death, gazing upon Jesus and resting in the arms of Mary. At ito, yung pinakamagandang regalo, mga kapatid, mula sa ating Panginoong Jesus. Na yung kanyang tatay dito sa lupa, ipinagkakatiwala niya sa kanyang Ama sa langit. Tayo ba? Nag-usapan ba natin ang kamatayan? Kaya nga takot na takot tayo ngayong panahon ng pandemya. Lahat ng pag-iingat ay ginawa na natin. Minsan naniniwala pa nga tayo na para bang kung sino pa yung mga mas nag-iingat, siya pang nagkakasakit ko na po COVID. Pero hindi. Hindi natin pinag-uusapan ang kamatayan. Natatakot tayo sa kamatayan. Tinatakasan natin hanggat maaari ang kamatayan. Kaya nga kahit umiidad, kaya nauuso yung mga anti-aging cream. Kahit umiidad na, ay panay pa ang pahid. Nauso yung facelift. Yung pagpaparitoke. Umiidad na, ay maedad na talaga, ay hindi na makangiti at baka mapunit ang ang kung ano. Pero alam niyo ho, isang katotohanan, lahat tayo ay lilisan. Ano ba itong happy death na sinapit ni San Jose? Bakit siya naging patron ng maluwalhating kamatayan? Sa kontekstong ito, mga kapatid, hindi ho yung happy, the term happy, hindi ho nangangahulugan ng emosyon na masaya o talagang cheerful, kundi it signifies being peaceful, full of faith and hope in Jesus, na kung saan sadyang nagkakaloob ng tunay na kagalakan. It carries with a certain joy na kapag ikaw ay pumanaw, alam mo kung saan ka pupunta, alam mo kung kanino ka babalik. Kaya mga kapatid,
Si Jesus, pinagkatiwala kay San Jose itong particular na intercessory power para sa lahat ng mga mamamayapa, sapagkat alam niyo ho, itong pagkamatay ni San Jose, it is considered as very touching and desirable example for us. Kung kayo tatanungin, sino sa inyo ang gustong mamayapa dahil sa aksidente? Taas nga ang kamay. Wala naman, di ba? Sino sa inyo ang gustong pumayapa? Ngayon na. Mauna ka na, Padre. But to be prepared before death, sapagkat wala naman nakakaalam kung kailan tayo mamamatay. But St. Joseph, as the patron of the dying, kapag ikaw ay handa, anumang oras yan dumating, kailan man yan sapitin, alam mo na kung sino ang babalikan mo, kung sino ang pupuntahan mo, kung kanino ka uuwi. Have you thought of your own death? Siguro, minsan, pero madalas, baka hindi pa nga sumagi sa ating isipan. Pero tandaan niyo ho, ang kamatayan ay bahagi ng ating buhay. Kahit itong season of Lent na ito, we are called to die every day sa ating mga pansariling intensyon at kagustuhan. We are called to die from our selfishness sa ating pagiging makasarili. Ang mamatay sa mga hindi magagandang motibasyon o intensyon na pansarili lamang. At ang alam niyo ho, mas masakit sa kamatayan ay hindi naman talaga yung tayo yung mamatay, pero yung mas mawalan ng minamahal sa buhay. Death is part of life, but letting go and saying goodbye to family and friends is more difficult. Mas mahirap, mas masakit, mas hindi parang katanggap-tanggap. However, my dear friends, kailangan natin maging handa sa kamatayan sapagkat hanggang sa huling sandali ng ating buhay, doon nagaganap yung tinatawag na spiritual battle. Ulitin nyo nga, spiritual battle. Uy, simpo ba kayo? Na kung saan nagtatalo ang Diyos at ang demonyo, nag-aagawan sa kaluluwa ng isang tao hanggang sa kamatayan. Kahit sinong pare ang tanongin nyo, spiritual battle takes place over a soul at the hour of death. Napipili yung kaluluwa kung doon pa sa interno o sa piling ng Diyos sa kalangitan. Na hindi basta lamang matatapos sa kamatayan, kundi yung kaluluwa na nabubuhay magpasawalang hanggan ay uuwi sa lumikha nito. And it is important, my dear friends, na tayo ho ay maghangad din na magkaroon ng magandang kamatayan, ng mapayapang kamatayan. Father, huwag naman ngayon, no? Huwag naman sa madaling panahon, kundi we have St. Joseph, no? We have to go to Joseph, our spiritual father, na siyang maglalapit sa ating Panginoong Jesus, sa ating pamumuhay araw-araw, in particular way, hanggang sa oras na ikaw ay lumisan sa buhay na ito. Uulitin ko, ang kamatayan, bahagi ng buhay. Walang sino mang mayaman ang pwedeng makatakas sa kamatayan. Lahat tayo mauuwi sa pagminsan. Pero isang katotohanan na ipinagkaloob, regalo ng Jesus para sa ating lahat, itong ating spiritual father, si San Jose, na meron tayong patron sa oras ng ating kamatayan kung saan nangyayari itong spiritual battle. Alam niyo ho, isa para sa akin na may tuturing ang paglisan ng aking ama. 4 years ago, ako ay graduating sa theology. Nagkasakit yung aking tatay ng ospital Monday. Hindi pa ako nakababa ng Tagaytay sapagkat that was examination week namin. No? Ako ay magtatapos ng theology on my 10th year of studies. Monday, hospital, Tuesday,
Wednesday lamang ho ako nakauwi after ng isang exam. At the following day, meron pa akong exam ng Thursday and Friday. Pero nung Thursday, early morning, magmimisa. Nilapitan ako ng pare, formator namin. Ito ko'y kanyang niyakap. Hindi ko pa alam na wala na yung tatay ko. Pero alam mo ninyo, pag-check ko ng cellphone ko, napakarami palang messages, miss call. Sapagkat ako na lamang pala yung hinihintay ng tatay ko. That Wednesday night, bago siya lumisan, early morning, Thursday. Alam niyo ho, alaman ako doon sa feeling ng tatay ko, tinatanong ko yung Diyos, sabi ko, bakit kung kailan graduating ako, tsaka makinig ba yung tatay ko? Bakit kung kailan, hindi pa ako nagtatapos, hindi pa ako nagiging pare? Doon naman, binawian agad yung tatay ko. Kaya ho, nung ako'y naging pare, pinakauna kong misa na ginanap, hindi ho yung sa parokya. Yes, kung kami inordinahan, that was our first Mass. The very first Mass na ako lang ang celebrate ay ginawa ko doon sa puntod ng tatay ko. Hindi alam ng nanay ko, nung 5 kong kuya, maagang-maaga. I went to the cemetery to celebrate my first Mass sa puntod ng aking tatay. Hindi man nakita ang tatay ko na pinakadinahan bilang pare. Alam ko, sa bawat misa ko, ang Diyos o ang aking ama, ang aking tatay, ay nakikita ng pag-aalay, hindi lamang para sa Kanya, kundi lalapit sa mga nangangailangan na nalalapit ang pagpanaw ng mga may sakit, especially para sa ating mga nabubuhay. Ganito mga kapatid, yung pagiging patron ni San Jose para sa atin, na hindi niya hahayaan na humantong ang isang nananampalataya sa Diyos sa kanyang paglisan during spiritual battle na nag-aagawa ng Diyos at ang demonyo sa isang kaluluwa kung saan ito mamamalagi. Sa pagkatandaan natin, ang paghahandang ito, the season of Lent, in preparation to have a peaceful, a holy, and happy death. Pakiramdaman mo, tanggapin mo ang pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Sapagkat kailanman hindi mangyayari ang pagbabago sa ating buhay kung hindi natin tatanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Amen ba? Di ba kayo naiyak doon? Mga kapatid, sa ilang sandali ho, ay isasagawa natin ang ating penitential rite. Ulitin ko, makalimutan niyo man lahat ng ibinahagi ko sa Lenten recollection na ito, isa lang ang nais ng Diyos para sa ating lahat. Napakiramdaman mo, unawain mo kung paano ka iniibig ng Diyos. Kung paano ka mula noon hanggang ngayon, minamahal ng Diyos, kinahahabagan ng Diyos. Sa pamagitan nito, doon lamang magkakaroon ng pagbabago at lalo tigit ang kahandaan kapag ang kamatayan ay kumakatok na sa pintuan ng ating buhay. Amen. Ating dasalin ang panalangin kay San Jose, ang sitiyo pong lahat. Patron ng mga mabubuting esposo, mga manggagawa at mga maluwalhating kamatayan, dakilang patriarka ng San Jose, ulirang ama ng tahanan, amang tinuring ni Jesus at kalininisang esposo ng Birhen Maria, sa tulong ng iyong makapangyarihang pagkupkop
bilang mabisang katiwala sa trono ng Diyos, kami po ay dumudulog sa iyong makaamang pagmamahal at tanging pag-aampon. Mahal namin San Jose, tinataas po namin sa Diyos Ama ang aming mga pangangailangan sa buhay at mga hangarin sa buhay espiritual, na sa iyong tulong ay makamit ang pagpapala ayon sa kalooban ng Panginoon. Banggitin natin ang ating mga personal na kahilingan. Pangindapatin mo na